Mabuhay, magandang araw sa inyong lahat. Muli ako si Jason T. Asuncion at muli nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumusubaybay sa YouTube channel na ito, sa mga nagre-request sa aking Facebook account, sa mga nagpapadala ng email sa aking email address. Maraming salamat po. Meron na rin tayong mga subscriber from India and UAE, mga ibang nationals rin, no? Maraming salamat sa pagsubaybay nila. Tataka nga ako paano na naiintindihan. Kaya sabi nila, sinasabayan lang nila yung video. So, good. Okay tayo doon, no? So, kung may mga request man po kayo, padala nyo lang po sa aking email address or sa aking Facebook account. It's judsummer99@yahoo.com or sa aking Twitter account, teacher_Jason. Or mismo po dito sa YouTube channel na to, judsummer99, no? Send nyo lang po at subukan natin gawin, no? So, lately, medyo busy lang. Pero wag kayong mag-alala. Every now and then, mag-update ako at susubukan ko gumawa ng mga request nyo at i-upload natin dito para marami tayong ma-share, okay? So, sa tutorial na to, gagawa tayo ng isang combo box na connected sa isang database at yung laman ng database na yun or to be specific, yung laman ng isang fields sa isang table, automatic na nasa loob ng combo box. Okay? So, para mas maintindihan natin, okay, papakita ko sa inyo paano ginagamit. Okay? So, meron ako isang program na nakagawa na dito. So, pakita ko lang sa inyo paano ginamit yung ituturo ko for today. Okay? Okay. So, try natin, ha? Okay. So, first thing first, meron akong isang form dito kung saan nandun lahat yung pangalan ng doctors, no? Okay? Itong pangalan ng doctors na to is nakasave sa isang database. For this tutorial, no, kailangan nyo munang panoorin yung ginawa kong tutorial video kung paano mag-connect ng database sa Visual Basic 6. Okay? Kung di ako nagkakamali, may dalawa akong video dito kung paano mag-connect ng MySQL sa Visual Basic 6 at sa kung paano mag-connect ng MS Access sa Visual Basic 6. So, both yung video na yun pwede nyo gamitin para sa tutorial na to. So, be sure na panood nyo muna yun bago nyo panoorin to, okay? Para mas masubaybayan nyo o mas maintindihan nyo yung tinuturo dito. Okay? So, meron tayong isang dito, database, no? Yung database na to, meron siyang isang table. Ang pangalan ng table niya is doctor. Sa loob ng table na yun ay meron tayong tatlong fields. Ang pangalan ng fields natin is NME, uname, saka keyword. Okay? So, dito natin isa-save yung mga data. Okay? So, ito ay connected dito sa Visual Basic natin. Kaya mapapansin nyo, nandun yung laman. Okay? So, paano siya gumagana dito? So, dito, meron akong isang form kung saan meron siyang isang combo box. Pag pinindot ko yung drop down ng combo box, makikita niyo yung laman ng database kanina, nandito siya. Okay? So, paano ginagawa yon? Okay, yun yung gagawin natin ngayon. So, close ko muna to. Okay, so paalala, bago nyo panoorin to, panoorin muna yung video kung paano mag-connect ng database sa Visual Basic. Okay, so pag napanood nyo na yun, so pwede nyo nang sundan to. Okay? So, meron tayong isang blank form dito, okay? So, I assume na meron na kayong isang Visual Basic program na connected sa database, no? I assume na ganun na. So, gagawa tayong isang form kung saan lalagyan natin siya ng combo box. Okay? Itong combo box na to, medyo lakihan natin ng konti para mas visible siya. Yan, pwede na siguro yun, no? So, mangyayaring laman ng database na to is mapupunta dito sa combo box na to. Okay? So, simple lang yung code eh. Ako, nag-recycle lang ako ng code. Yung code na ginagamit ko is basic lang. Ang tanong kasi kung paano mo gagamitin. Okay? Okay, so ganito yung gagawin natin. So, sa combo box na to, dapat kasi pagka-load nung form, may laman na agad yung combo box. O pag pinindot mo agad yung drop down niya, may laman na. So, ang tanong, saan mo ilalagay yung code? So, ang pinakamaganda paglagay ng code pag ganun yung gusto mong pangyayari is sa form load. Okay? So, ang gagawin mo lang, i-double click mo yung
form mo, pupunta ka sa form load. Okay? So, sisimulan natin yung code natin dito. Okay, set rs set rs equals to new addodb dot record set. Okay, sineset natin yung variable na rs as isang record set or connection sa isang table sa loob ng isang database. Okay? Then, sisimulan ko na yung code. Okay, rs.open, sabi niya, buksan mo tong table na to. Anong table yung bubuksan? Select all from, ang pangalan ng table na ginawa natin kanina is doctor. Okay? Then, yung cn, yan yung connection natin sa database. So, para mas maintindihan niyo yung cn na yan, sabi ko nga sa inyo, isa yung variable na automatic na ginawa natin para mag-connect sa database nyo. So, huwag nyo kakalimutang panoorin yung video na yun para mas masubaybay nyo to. Then, okay, basic na natin yan, no? Then, ngayon, ilalagay na natin yung laman ng database natin sa isang combo box. So, madali lang naman. Kailangan natin gumawa ng isang statement, conditional statement. Kasi pag walang conditional statement, ang mangyayari, isa lang yung lalabas. So, gagawa tayo ng conditional statement. Gagamitin ko yung do while. Do while not, okay, rs.eof. Okay. So, sinabi ko dito, gawin mo tong susunod na code hanggat hindi end of file or EOF yung database. Pag sinabing end of file, ibig sabihin nakarating na siya sa dulo. Pag babasahin kasi ng computer yung database mo, sisimulan niya sa first file, no? Hanggang makarating siya sa dulo. So, paano malalaman na nakarating siya sa dulo? Pag wala na siya mabasa. Okay? So, end of file ang tawag doon. Sabi natin, gawin mo lang to hanggat wala ka sa end of file. So, pag nasa end of file, titigil na siya. So, anong gagawin niya? So, sabi natin, combo 1, ang pangalan ng combo box na ginamit natin kanina ay combo 1. So, combo 1 dot add item. Okay? Then, rs, yung pangalan ng variable ng connection natin na naka-connect sa doctor's table. Okay? Yan yun, di ba? rs.open. So, ito yung pagtawag dun sa table na yon. Anong specific na fields ang gusto nating ilagay dun sa combo box natin? So, meron tayong tatlong fields, di ba? NME, uname, tsaka password. Ang gusto natin, lahat ng masasave sa NME field, okay, is mapupunta dun sa combo box. Okay? So, ang lalagay natin dito is NME. Okay? Ano yung NME ulit? Yan yung fields na nakasave sa doctor's table. Doctor's table, fields na NME, ito yung laman. Okay? Then, actually, tapos na. Ang gagawin lang natin ay rs move next. Sabi ko nga sa inyo, every now, magbabasa yung computer from top to bottom. So, isa-isa niyang ilalabas. So, for example, dito, una niyang ilalabas yung Orlando, no? Then, pag wala kang move next, mangyari, isa lang ilalabas. So, mag-move next ka para ilabas niya ulit yung Gemar. Okay, so may move next tayo doon. Tapos gagamit tayo ng loop. Para hanggat hindi nasusunod yung statement sa taas, which is do while. Gawin mo to habang hindi end of file. Ano yung sabihin ng end of file? Nasa dulo siya ng fields. So, hindi siya titigil. So, mag-loop tayo. Pagkatapos ng loop, pwede natin i-close yung binuksan natin na variable. Okay? Okay, yun na yun. Actually, tapos na. Ganun lang siya kasimple. Okay? So, gagawin natin, gagawa tayo ng isang button dito. Okay? Para magkaroon tayo ng direct connection sa table na yun. So, hindi tayo pwede magbukas ng table directly. So, lalagyan ko lang is, okay, papalitan ko lang ng form. Okay, this is command 1. Okay, form 26. Pangalan kasi ng form kanina is 26.show. Okay, so run natin. Okay. Admin, okay. So, pag pinindot ko to, bubukas yung form 26. There you go. Diba? So, dapat pag pinindot ko yung drop-down list, nandito yung pangalan ng dalawang tao na nakasave dito sa
doctor's table sa fields na NME. Okay? Try. Diba? Okay, diba? So, yun lang yung code, diba? So, close ko siya. Ito kaya yan? Okay. So, gagawin ko, para mas mapatunayan na gumagana yung code natin, maglalagay ako ng bagong data dito. Okay, halimbawa lang. Okay, sinave ko dito. Okay, for example, ganyan, no? Tapos, password, 1, 2, 3 lang. Halimbawa, add doctors. So, mapansin nyo, tatlo na sila dyan, di ba? Tatlo na sila dyan. So, re-refresh ko lang itong table natin. Close ko lang. Bukas ulit. Ayun, nandun na yung pangalan ko. Di ba? Na-save na siya. From Visual Basic, sinave ko siya dito sa MS Access table. Okay? So, ngayon, dapat, pag binuksan ko yung ginawa natin mamaya, ito, pag binuksan ko to, dapat nandyan na yung pangalan ko. Okay? Okay, 1, 2, 3. Ayun na siya. Okay? So, mas maganda siya. So, every now and then, ma-update mo yung laman ng combo box mo sa magitan ng pag-save mo ng data sa database. Okay? Although, mayroon pang isang paraan para maglagay ng data sa combo box. Di ba? Meron na, tinuro ko na yun, no? Pero yun, hindi yun, hindi yun pwedeng i-update. Permanent yun. Unless, i-re-recode mo na naman siya, di ba? So, hindi mas maganda yun. Hindi siya mas maayos na gawin dahil every now and then, pwede ka mag-add ng data. Alangan naman every now and then, magko-compile ka ng program mo. Okay? So, yun. Magagamit nyo to pag gusto nyo gumawa ng mga accounts or user accounts tulad nito. Ano ba? User accounts na ginawa natin, no? So, mag-a-add ka na lang sa database at kung gusto mo siyang makita sa isang combo box, ganun siya. So, balikan ko lang, no? Para mas maintindihan ng konti. Close natin to. Okay, balikan ko lang. Form 26. Simple lang yung code. Again, nilagay natin sa form load. Bakit sa form load? Para kapag load ng form, magkakaroon na ng automatic na laman yung combo box natin. Simple lang yung code. Una, nag-set muna ako ng variables. Sinabi ko yung variables na RS is isang record set. Or ibig sabihin ng record set is isang table. Okay? So sabi ko, buksan mo yung table na to, which is yung doctor table na connected sa database natin. Okay, yung CN, sabi ko sa inyo, pakipanood yung tutorial on how to connect a database to Visual Basic 6. Naintindihan nyo kung ano to. Then, gumamit tayo ng isang conditional statement, do while. So, do while, gawin mo habang hindi pa end of file. O, hanggat wala pa sa dulo nung fields na yon, gawin mo lang to. Ano yung gagawin niya? Lagyan mo ng laman yung combo 1. Ano yung ilalagay niyang laman? Yung laman ng RS o record set na mayroong fields na NME. Ito yon, NME. Okay? So, pag nagawa niya yon, mag-move next siya. So, kung nailagay niya na itong una, mag-move next siya. Okay? Tapos mag-move next siya. Ngayon, pag nakarating na siya sa dulo, end of file na yon. Doon lang siya hihinto. Okay? So, ilulup mo lang hanggang mapuno niya ng laman yung galing sa NME fields papuntang combo 1. Okay? Or combo box. So, hanggang mapuno yun, pag nakarating siya end of file, titigil na siya. Then, close lang natin yung variable na RS na ginawa natin. So, ganun lang siya kasimple. Pwede nyo gamitin ito sa iba't ibang klase ng code na gusto nyo gawin, no? So, nasa inyo kung paano nyo gagamitin yung code. Sabi ko nga, sa mga code ko, walang special eh. It's paano mo lang gamitin yung code na tututunan mo, paano mo i-recycle sa iba pang object ng Visual Basic. Again, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Nawa, may natutunan kayo sa tutorial na ito at muli, gaya ng lagi kong sinasabi, ang tutorial na ito ay tool lamang para matuto tayo. Kailangan pa rin natin ng teacher or mentor para mag-guide sa atin. Hanggang sa muli, ako ulit si Jason Asuncion at salamat sa pagsubaybay. Kita-kita ulit tayo sa next video. Mabuhay and God bless.